Balikan po muna natin ang ulat ni Kate Trenya ukol sa mga bagong update ng mga programang isinusulong ng pamahalaan para mapagaan ang gastusin ng mga Pilipino. Para sa 13 sa tanghali, si Kate Trenya. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at epekto ng tensyon sa Middle East, muling pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ika-4 na pulong ng Uplift o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Committee meeting sa Malacanang. Layo ng pulong na palakasin pa ang mga hakbang ng pamahalaan para matulungan ang mga Pilipino na makayanan ang kasalukuyang hamon sa ekonomiya at enerhiya. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nananatiling aktibo at epektibo ang mga programa ng gobyerno, ngunit patuloy pa rin naghahanap ng dagdag na solusyon para mas mapagaan ang araw-araw na buhay ng mamamayan. Kabilang sa mga natulungan ng pamahalaan ang mahigit 24,000 overseas Filipino workers, habang higit 4,000 naman ang ligtas ng nakauwi sa bansa kasama ang kanilang mga pamilya. Sa usapin ng supply ng langis, tiniyak ng Pangulo na hindi ito mapuputol. Sa kasalukuyan, mayroong 52 araw na reserba ng langis ang bansa at patuloy ang pagdating ng karagdagang supply. Anya, mahalaga ang tuloy-tuloy na supply upang maiwasan ang paglala ng inflation at hindi maantala ang mga serbisyo at trabaho. Samantala, patuloy din ang ayuda sa sektor ng transportasyon. Halos 1 milyong PUV drivers ang natanggap ng tulong pinansyal, habang daang-daang libo naman ang nabigyan ng fuel subsidy. May mga programa rin tulad ng Tupad o Tuloy Pasada na nagbibigay ng dagdag kita sa mga driver na apektado ng mataas na presyo ng krudo. Para naman sa sektor ng agrikultura at transportasyon, binawasan ang mga bayarin sa pantalan at permit at may mga libreng toll din para sa mga truck na nagdadala ng produktong agrikultural. Pinayagan na rin ang mga truck ng essential goods at oil tankers na bumiyahe anumang oras para masigurong naihahatid ng tuloy-tuloy ang supply. Sa kuryente naman, pinapabilis ang 22 renewable energy projects para mapalakas ang supply ng enerhiya sa bansa. Mahigit 86% ng mga ahensya ng pamahalaan ang sumusunod na rin sa energy saving measures, habang libo-libo ang nagpatupad ng flexible work arrangements upang makatipid sa kuryente at gasolina. Kumikilos din ang administrasyon sa seguridad ng pagkain dahil pinalawig hanggang Mayo 10 ang price freeze sa mga pangunahing bilihin. Patuloy rin ang programang Benteng Bigas Meron na nakatulong sa daan-daang libong Pilipino sa pamamagitan ng murang bigas. Samantala, sa dalawang magkasunod na linggo, inanunsyo rin ni Pangulong Marcos Jr. ang malaking rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Tiniyak din ng punong ehekutibo na maaabot ng bawat programa ang bawat Pilipino. At malinaw ang ibig sabihin nito para sa ating lahat. May ginhawang parating. At sa ating mga oil company, malinaw naman ang aking panawagan. Ipatupad ninyo ang rollback ng buo, tama at walang pagkaantala. Ibigay ninyo sa taong bayan ang dapat naman na nasa kanila. Batid namin ang sitwasyon ng bawat Pilipino sa panahong ito. Hindi tayo titigil. Hindi tayo uurong. At hindi nating hahayaan na ang ginhawang ito ay hindi po makarating sa taong bayan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Trenya para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.